We have 48 hours para tuklasin ang Quebec City. Sa loob ng 2 araw, susubukan naming sulitin ng oras para makita ang pinaka-iconic na spots dito. Waterfalls na mas mataas pa sa Niagara, ang pinaka-photograph na hotel sa buong mundo, at isang pintuang diretso mula sa K-drama. Isang epic na adventure, kaya ba namin makita sa loob ng 2 araw? Let's find out. Good morning! Good morning, Quebec! Oras pa? 3 hours and 48 minutes. 387 kilometer. Para tayo nagbagyo. Ang layo talaga na pupunta natin, parang Kamsur. SM Fairview to Kamsur. Ganun yung biyahe. Ganda ng daan dito, no? Siguro di kinukurakot to. So, balik muna tayo sa umpisa bago kami napunta dyan. Ito muna ang nangyari. Gising kami ng 4 AM para magluto ng almusal at maghanda ng baon. Tipid hacks para sa gala. 5 AM, ready na kami bumiyahe mula Ottawa papuntang Quebec City. O nga pala, 3 lang kami. Ako, si Ana, at ang anak namin na si Elijah. Excited at kabado rin ako kasi ito ang pinakauna kong long drive sa buong buhay ko. Wala sa dila niya, di Pero matulog na. hindi siya nakita. Kunin mo na din pagkais. So yun, muna kami, stopover. Tapos, lipat lang muna namin mga gamit sa likod kasi sisikipan sila. So yun, medyo malamig na siya. 10 degrees dito. And 3 hours pa babiyahin namin kasi nakaka 1.5 pa lang kami. Tapos dito pala, salita na dito French na. Aret, ganyan. Merci na dito. Sorry. Happy ka? Baba? Wala kang sapatos, di ka pwede bumaba. Ayan, Tagalog ang anak ko. Makabahabang biyahe pa to. Let's go. So ayun, habang nasa biyahe kami, saka pa lang namin pinlano ang itinerary. Ang sigurado lang, pupunta kami sa Old Quebec para makagala bago mag-winter. Pero kaya ba namin sulitin ng 2 araw ng walang solid na plano? Ano kaya ang sorpresa ang naghihintay sa amin sa Quebec City? Ayun tayo guys, dito na kami, alas 12 na. Hirap maghanap ng parking dito. Mga gilid-gilid lang sila nakapark, no? After netong lunch, ikutin na natin ang lugar na to. Saan tayo pandami? Lalagos tayo sa Lagusan. Lagusan. Sa Lagusan. Saan tayo? Naka-map kami. Tama? Doon tayo. Tawid, tapos liko. Ayun, mini Shibuya, mami. Saan tayo? Ito na lang? Dito, tawid muna tayo dito. Yeah. So, ang agenda namin ngayon is pupunta kami sa Red Door. Doon na tayo. Kain eh. Sana tayo. Daddy, oh. Japan. Kasama ni Japan. Accommodation yan ah. Mahilig ka talaga sa mga. Wala, ang ganda di. Pagtingin mo puwet na agad. So, ito pala yan, no? Yung hindi ko alam. Basta pinuntahan lang namin. Yung hotel na? Yung hotel daw lang sa bundok. Pag nasa baba, kita mo daw yun eh. Maganda pala dito ang shit. Ang ganda pala dito ng shot eh, oh. Ang ganda oh. Ang ganda. Oh my God. Palusong pa din. Hello! Oh my gosh, may daan ba dito? Eh. Hello! Sabi sa'yo pila eh. May pila talaga dyan sa red door na yan. Kung na lang kayang door na ipasara. Red naman. Hindi pa yan yun. Hindi pa yan yun, akala mo yun eh. Grabe to. Oo, no? Pinagpunta lang ta. Dito Bakit tayo dito aakit mamaya? So yun, daming tao dito. Hindi namin alam kung sa red door ba to. Baba talaga na 100%. Dito na yun, mami. Alam mo yung view na to. Dito yun, yan. Pag ganun, pababa. So, paano tayo? This time, meron tayong malaking problema. Parang walang nag-aano eh. Kung gaganto. May dala kaming stroller at halos wala kaming nakikitang ibang may stroller dito. Dito nga kami ngayon sa Breakneck Stairs, ang pinakamagandang hagdan sa Quebec City na itinayo noong 1600. May 59 steps ito pababa papuntang Lower Town at noon ginagamit ito ng mga locals bilang shortcut. Ikot tayo. Oh, layo. Karga, mami. Ito lang ang alam naming daan kasi wala kaming idea kung anong meron dito sa lugar na to. Ang alam lang namin, ito ang tinuturo ng Google Maps papunta sa gustong puntahan ni Ana. Ang sikat na Red Door kung saan tumagos si Goblin sa K-drama. Pagod na ako. Nagkaanan sila, di ba? Sana. Inisip ko kung makakabalik pa tayo dun sa taas eh.
After namin makababa sa hagdan, naglakad lang kami at grabe, mamangha ka talaga sa ganda ng paligid. Ibang klaseng feeling, yung tipong gusto mong balik-balikan. At habang papalapit kami, mas lalo kami na-excite kasi ilang minuto na lang, makikita na namin yung isang spot na pinapangarap puntahan ni Ana. Makalipas lang ng 5 to 10 minutes, finally! Ayun na to. Ito. Ayun. Ayan, yan. Pretty place. Narating na namin ang sikat na Red Door. Yung eksaktong pintuan kung saan tumago si Goblin sa K-drama. Ito ba yun? On installation of the Red Door from Goblin Street awaits you at the end of the street. Hindi pa to? Ayun pala ay. Ganun na siya. Ay, hindi yan. Ayoko nun. Ito siya. Pero yung kanina dinana namin yun na yun eh. Yun siya. Oh, Goblin. Oh. Time. Ika. Wala, hindi man nabubuksan. Baka nakalak. So ito, peke ito. Peke. Tayo sa urig. Dito na yun, di ba? Dito yun yung. Yan. After naming makita ang Red Door, dumiretso na nga kami sa hotel para magpahinga. Grabe, sobrang pagod na rin sa biyahe at kakaikot sa Old Quebec. Pero syempre, hindi pa doon natatapos ang araw namin. Lumabas pa kami nung gabi para ma-explore at ito lang ang mga napuntahan namin. Kinabukasan, maaga kaming nagising at nag-enjoy muna sa free breakfast ng hotel. Perfect way to start the day bago ang panibagong adventure. Pagkatapos kumain, dumiretso na kami sa lugar na matagal na namin gustong makita, ang Montmorency Falls. Let's go! Ayan. Saan na tayo, mami? Ulitin natin itong Quebec. So, nandito nga kami sa falls. Let's see. Bayaga. Punta muna tayo doon. Ay, ganda naman dito. Yeah, ayan. Grabe, sobrang ganda ng falls na to. Inikot pa namin at ninamnam talaga yung kagandahan ng lugar. After nito, kumain muna kami bago kami bumiyahe pauwi ng Ottawa. Sobrang nakakapagod pero sobrang sulit, lalo na kapag kasama mo ang pamilya mo. Kahit saan siguro ako pumunta, basta kasama ko sila, wala nang makakapantay sa ganda ng feeling na yun. Medyo bitin nga lang ang 2 araw para masulit ang Quebec City. Pero para sa amin, siguro mga 5 araw ang perfect para ma-explore ang lahat. Kayo ba, kung bibigyan kayo ng chance, anong part ng Quebec City ang gusto nyo mapuntahan?